sa inyong lahat. Nice to be back. Where I belong. Kamusta po kayo? Alam niyo po ba nagliliwanag ang Dasmariñas dahil lahat kayo nakalilaw? Alam niyo po kung ano ibig sabihin yan? Hindi po political color. Kung hindi sinasabi po ng inyong mga kulay, bagamat makulimlim, nagliliwanag pa rin po ang paligid dahil sa glory po ng ating Panginoon. Amen and amen. Ngayon po ay, ano po bang araw ngayon? August 9. Next week po ay, anong araw po yung Sunday next week? 16. 19. 16. Ay, 16. Tama, 16 po. Bakit ko po siya binabanggit? Kasi po, sa August 17 ho, ay isang taon na po ang nakakalipas. Naalala niyo po ba yun? Ano po nagkaroon tayo noong August 17, 2025? Ano po nagkaroon tayo noon? Kasama ko ba kayo? Ano po naging meron tayo noon? 40th anniversary ng JIL Church, Dasmariñas City. Pwede ko ba malaman? Magtaas lang po tayo na kamay kung kasama po kayo. Pwede ba tayong magpakita ng ilang mga pictures? Naalala ko po yung mga pagkain kasi si Ate Jean po yung head ng food committee. Imagine niyo po yung mayamang provision sa atin ng Panginoon noon last year kasi napakaliit po ng ating budget pero sa biyaya tabag po ng Panginoon lahat po ng mga practices, mga meetings, nag-provide pang Lord, may mga pinagsalusaluhan po tayo, tama po ba? And ano man ho yung mga naging gastos natin last year, lahat po yun. Hindi ho tayo pinagkulang ng Lord kapag po ang Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Naalala ko po, meron din po time noon na medyo umulan, di ba po? Buti na lang nakapasok na yung karamihan ng mga dadalo, siguro mga around 80% po ng dadalo ay nakapasok na po sa arena. Tama po ba? Kayo po ba nung umulan lando na kayo? Ibig sabihin, maaga rin kayo. Di ba po? Sabihin mo nga sa katabi mo, congratulations, maaga ka. Congratulations, maaga ka. Let's go, let's go. Di ba? Maaga tayo nun. Kaya po, nakarating po tayo. Ate Miriam, kahit isa, dalawa, tatlo lang, huwag tayo masyadong mag-abala ng maraming pictures. Kasi gusto ko lang sana mabalikan ho natin siya bago ako mag-dako sa ating pong pag-uusapan. Ayan po, yan po yung crowd natin. Praise the Lord. Kung di ako, praise God. Ayan po, yan po yung kakandidato na mayor. Yan, alala niyo po ba yan? First time in the history of Dasmariñas City, di ba na may dumalo po ang ating Mayor Jenny Barsaga. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. So many memories. Dinalaw din po tayo ni Pastora Jovi, yung ating po Executive Vice President last year. Tama ho sa ating pong anniversary. And si Pastor Noel kasi po, one of the EMB members po ng ating leadership, ay sinamahan tayo at siya ay nag-preach ng Word of God. Are you blessed last 40th anniversary? Taas po kamay ng lahat na napagpala. Praise God. Praise the Lord. Ngayon yung taon na to, hindi naman yung huminto ang JIL Dasmariñas last year. Dahil ngayon pong taon na to, ang JIL Dasmariñas po ay magpapatuloy sa persona ho ng JIL Dasmariñas. Tayo ho, ang lahat ng gawain ng buong JIL
Dasmariñas District ay nagpasimula. Kaya ngayong taong ito, sa August 30, magsi-celebrate ng 41st anniversary ang JIL Dasmariñas. Amen po ba? Kaya ngayon pa lang po, gusto ko pong sabihin sa ating lahat, the Lord is good. Tama po ba? Amen and amen. Okay na po yan, Kuya Nico? The Lord is good. Mabuti po ang Panginoon. Sabihin niyo nga po sa inyong katabi, the Lord is good. The Lord is good. Pasala naman po ba tema natin sa anniversary niyo po? Apo. Praise God. So, ang ating magiging tema ay hindi na tayo lalayo pala sa tema natin for the month of August. Ano nga po yun? Praise God. Surrender, worship, breakthrough. Amen po ba? So, naniniwala ho ba kayo na magkakaroon ng breakthrough? Amor. Ang JIL Dasmariñas. Amen po ba? Amen. Ulitin po natin. Worship, surrender, worship, breakthrough. So ano po kailangan? Surrender, worship, and breakthrough. Amen po ba? Amen. Sa umaga pong ito, gusto ko pong tanungin ang bawat isa. Bakit po ba tayo nasi-celebrate ng mga anniversaries? Bakit po ba natin pinasasalamatan ang Panginoon sa ating pong mga gawain? Kasi alam po natin na nandun ho ang presensya niya. Tama po ba? Amen. Sino po magsasabi na ngayong araw na to, nandito po ang presensya ng ating Panginoon? Amen. Praise God. Pwede na tayong magsimula, Kuya Nico. Ang presensya po ng Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Tatanungin ko ho kayo, sino po dito ang nagpipray na sa 41st anniversary ng JIL Dasmariñas, makasama natin ang presensya ng Panginoon? Praise God! Hindi ko po alam na ang title pala ay surrender, no? Mabuti po ang Lord dahil we are really one in the Spirit. Tama ba mga KKBs? Amen. So, sino po dito ang magsasabing lahat gagawin ko para bumaba ang presensya ng ating Panginoon? Amen. Sino po yung dinidesign na pagpasok pa lang ng mga tao dito sa August 30, ang mga tao po ay blessed na po. Yung ang kilabot ng presensya ng Diyos ay mararanasan na ho ng bawat isa. Amen po ba? So kung tayo po lahat nagpipray na maranasan natin ang presensya ng Diyos, alam niyo po ba na ang presensya ho ng Diyos ay hindi basta-bastang bumababa. Please don't get me wrong. Ang gusto ko pong sabihin, ang presensya ho ng Diyos ay merong presyo. Hindi po basta bababa ang presensya ng Diyos. Hayaan niyo po na sa pagpapatuloy ng mensahe pong ito, ma-justify po natin that indeed there is a price for the presence of God. Ano ba ang dapat natin i-surrender sa Lord para sa 41st anniversary ng JIL Dasmariñas? Sa ngalan ng pagbaba ng presensya ng Panginoon, kailangan maging handa ang JIL Dasmariñas na isurrender ang lahat ng kailangan nating isurrender sa Lord. Amen po ba? Taas po ang kamay na nagsasabing, tama po. Tama. Basahin natin ang ating pong teksto sa Psalm 63 verse 1. Sabay-sabay nating basahin. O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My body longs for you in a dry and weary land where there is no water. Ano po ang sabi dito ng psalmist? You are my God. Ano po ang sinunod niyang sinabi? Ano pa sinunod niyang sinabi? Earnestly I seek you. Yung kanyang pong kaluluwa ay nauuhaw sa presensya ng Diyos.
ang kanyang katawan ay hinahanap ang presensya ng Diyos in a dry and weary land where there is no water. Sino niwala po kayo? Ako, na lahat po kayo ay ganun po ang inyong damdamin. Dahil kanina ho pala nagkaroon kayo ng don't watch. Tama ho ba? Kaya ho pala nadarama natin ngayon, ang pagkilos at ang excitement ng pagsama ng Diyos sa ating kalagitnaan. Amen po ba? But let me just a little bit expound Psalm 63 verse 1. Ito po verse na to ay nagpapakita ho ng intense. Sabihin nga po natin intense. Intense. Longing for God. Ibig ko sabihin, alam ng psalmist na ang buhay ay hindi madali. Nakita niya ang buhay niya nasa wilderness. Kaya meron siyang tinatawag na emotional wilderness. Sinulat ko ito ni David while literally hiding in the desert. And ginamit na ho yung harsh physical surroundings para ho ipakita o magkaroon ng pananalamin sa kanyang malalim na desperation para sa presensya ng ating Panginoon. Naniniwala ho ako na ang Dasmamay po, kayo pong lahat na nandito ngayon, tama po si Sister Miriam, na congratulations sa ating lahat dahil sa inyong pong pagdalo sa first service, sinasalamin niyo na po ang deep desperation na nais nating lahat ang presensya ng Diyos. Hindi tayo nagtanong, aattend ba ako ngayon? Dahil ang pagdalo na dito, ngayong oras na to, particularly sa first service, ay nagsasabi, I want to be in the presence of the Lord. Amen? Sige po palakpakan natin ang Panginoon. Lahat po ng malalim na relasyon sa Diyos lahat po ng malalim na relasyon sa buhay, it has a cost. Tama po ba? Amen. Bakit malalim ang pagmamahalan ng mag-asawa? Parehas po sila nagsasakripisyo, parehas po sila nag-uunawaan, ganun din po ang relasyon ng magulang sa kanyang mga anak at ang relasyon ng mga anak sa kanyang mga magulang. Tama po ba? Kung lahat po tayo, gusto natin magkaroon ng, taas po yung kamay ng mga mag-asawa. May asawa. If you want a deep marriage, di ba, it costs your independence. Iiwanan mo na yung buhay mo na single ka. If you want a thriving career, sino po dito ang mga YANs? Taas po ang kamay. Amen. It costs your comfort. Hindi madaling magtagumpay. Tama ba, Madam Pearl? Kailangan mong mag-aral. Katulad po ni si Sir Pearl, nag-aaral siya, nagpapakadalubasa po yung bata na yan. Bukas-bukas may doktora na po ulit dito sa Dasmamay. At yung doktora ko sa pag-iisip pa. Ano ho? Hindi ho madali yun. Sila Mang Tina, sila Sister G. Mataverde, di ba, graduate sila ng masteral studies nila? Di ba? Nag-libre ba sila? Ay, hindi ba? Baka naman ilan tayong magdating ko. Di ba? Ang hirap mo, di ba? Lahat ng mga nagmamasteral, lahat ng mga estudyante, di ba mahirap? Na nag-aaral kayo, akala namin, pag walang pasok, wala talagang pasok. Ngayon pala, the comfort of His presence without the cost of our convenience. Ang pagbabaho ng presence ng Lord, hinihingi sa Kanya. Hindi ho minsanan. Minsan ho, paulit-ulit natin gagawin. Kaya nga ho yung Breakthrough 320 natin, paulit-ulit. Tama ho ba? Paulit-ulit ho tayo mag-pray, paulit-ulit tayo mag-declare ng Ephesians 3:20 kasi alam natin na kapag ginawa natin ng makaintim na ang ating mga panalangin at nanghingi ng mga pangangailangan natin sa Diyos, alam natin na sasagot ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon?
Let's look at the next slide. We frequently seek God's presence. Gusto natin ng regalo galing sa Diyos. Gusto natin ng mga blessings niya. Taas po ang kamay kung gusto natin ng mga blessings galing sa Diyos. Sino po ang gusto ng mga answers sa ating mga panalangin? And of course, ang panalangin ng Das Mamain on your 41st anniversary, breakthroughs. Amen. Ay, mahina po. Amen. Breakthroughs. Amen. Pero paano mangyayari yun? Kung ine-neglect naman natin yung kanyang presensya. True divine intimacy requires a deliberate, costly choice. Pipiliin natin na sa ngalan ng pagbaba ng presensya ng Diyos, sa ngalan ng pinagpipray natin na breakthroughs, kapag merong gawain para sa 41st anniversary, makikibahagi tayo. Tama ho ba? Amen. Kasama tayo mananalangin sa tagumpay ng 41st anniversary ng JIL Das Mamain. Amen. Kung may kailangang ibigay, hindi lang ng talino, ng lakas, na lahat naman ito'y galing din sa Diyos, minsan kasama ko ang mga bulsa natin. Di ko ba? Amen. Pero lahat po yun, welcome sa ating mga buhay kasi alam natin ang unity may bayad. Amen? Hindi ma-accomplish ang unity kung walang gustong magsakripisyo sa pangalan ng pagkakaisa. Amen? Imagine niyo po, ang isang lalaki who claims to be deeply in love sa kanya pong fiancé. Sinasabi niya po sa lahat, mahal na mahal ko ang babae ito, kaya siya gusto kong pakasalan. Pero pag tinanong mo naman yung babae, yung kanyang papakasalan, kamusta naman yung quality time nyo pag magkasama kayo? Ano pong sinagot ng babae? Parang nandyan siya pero parang din siyang wala. Kasi, pag magkasama kami, ang kausap niya, cellphone. Wala ganyan sa Das Mamain, di ba? Nandito, pero nag-Facebook. Sunday service, dapat nakikinig, pero nasa church, nag-Facebook. Pagkasama niya yung boyfriend niya, napapakasalan daw siya, maya-maya, tingin ng tingin sa oras. Kaya huwag kayo tumingin sa oras ha. Pabayaan niyo ako ha. Minsan lang naman ako pumunta dito eh, masama pa panahon. Kaya pagbigyan niyo na ako kahit mga 2 days tayo dito. Kung okay lang po sa inyo, kung hindi po, tapusin na po natin ito. Yan ang gusto ko kay Ate Elsie eh. Gusto ko talaga si Ate Elsie eh. O kaya naman, sabi ko ng babae, pag magkasama kami, ang pinag-uusapan namin yung mga kabarkada niya. Hindi namin pinag-uusapan yung buhay namin. Bilang magkarelasyon na darating na ang malamig na panahon na sila'y magpapakasal. Sabi ng lalaki, gusto niya yung idea of having a fiancé. But he does not value yung kanyang actual presence enough para sabihin niya na ang isip ko, ang puso ko ay para lang sa babaeng papakasalan ko. Diba? Dapat gano'n. Alam niyo po ba? Marami po Kristiyano, gano'n natin tratuhin ng Diyos. Gusto natin yung status, ang tawag sa atin bilang mananampalataya. Pero, we rarely slow down enough to look at His face. Bago kaya tayo pumunta dito kanina? Bago kaya tayo nag-join sa ating Dawn Watch? Nagkaroon pa ba tayo ng time to pray in a personal prayer time with the Lord? Nakapagbasa pa ba tayo ng Bible? O eto na pinapakinggan natin mensahe, eto na yung message ng Lord sa atin. Alam niyo po, mamaya, isi-celebrate naman po ng Dasma City KKDs ang anniversary po namin. And
Nakakatuwa po kahapon nung nandun po ako sa church, yung mga KKBs po namin, may special number pala. Isang simpleng dance number. Tapos sabi po sa akin yung head namin sa dance, Pastora, pwede yung magpa-pray kami. Tinanong ko pa ho, para saan? Para po sa special number namin bukas. Ngayong araw po, mamaya ho, alas 2. Yung mga senior citizen, invite ko po doon. Nanay Chele, sa number nyo, sabi mo sa akin ng mga senior KKB leaders ko noon, siguraduhin mo na pagtatayo ka. Hiningi mo ang anointing ng Holy Spirit. Kasi kapag may anointing ng Holy Spirit, ang buhay mo, ang special number ninyo, ang mga tao na manonood, mabibless sa special number na yun. Kaya simula nung panahon na ako KKB hanggang ngayon, lagi ko pong naalala at sinasabi sa mga KKBs, madaling tumayo, pero walang kasiguraduhan na tumatayo ka para sa Diyos. O kaya kasama mo ang Diyos. Sa ating pong lahat na ginagamit ito ng Panginoon, nawa i-design natin. Every time na tayo po'y tatayo, ang mararanasan mo ng tao ay ang pagsama ng malalasatong Espiritu sa lahat ng ating ginagawa para sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Ano ba ang makikita in the presence of God? Why should we desire for it? Ano ba ang meron sa presensya ng Diyos? Bakit gugustuhin mo natin makasama ang Diyos? Una, there is the fullness of God. Sabihin po natin, fullness of joy and eternal pleasure. Sabi ko ng Psalm 16 verse 11, you make known to me the path of life. Basahin po natin lahat. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Sa mundo po na ating ginagalawan, ang salitang joy o kagalakan is situational. Ibig kong sabihin, ang paniniwala ng maraming tao ngayon, ang kasiyahan mo, depende kung maganda yung circumstances mo. Masaya ka pag meron kang pera. Sino ang masaya pag may pera? Amen. Paano pag walang pera? Nga. Totoo? Nga. Bumigay na. Ha, ha. Di ba po? Totoo Nga naman lang. Di po ba nag-aalala tayo kapag meron po tayong kakulangan? Sino po yung nag-aalala? Yung minsan gusto mo kumain nun, bakit pa puro pagkain ng example ko? Nakakalata, no? So, di ba, ako kasi kanina naramdaman ko kung kailan wala kang pera, will you still continue with the Lord? Praise God. Si Pablo po sa Kasisainas are very good examples. Sabi mo ng Acts 16 verse 25, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Ano po yung storya nitong dalawang tao na to? Sila they were stripped, entirely dependent of their circumstances. Kung ang tao ba ay nasa ganyang kalagayan, pwede pa rin ba siyang magkaroon ng kaligayahan? Pwede. Kung nasa Panginoon, malalim na relasyon ang isang taong nasa Panginoon. Amen po ba? Amen. Pansinin niyo po sila. Instead of groaning, they spent a midnight hour praying and singing hymns of praise because God's presence filled their prison cell. Bakit po perfect ang story ni Paul and Silas? Kasi pinatunayan mo nila na kahit meron silang situational problems, hindi pwedeng nakawin ito ang kaligayahan nila sa presensya ng Panginoon. Pumalakpak po tayo if you agree. What is found in the presence of God? Bakit natin ito i-desire? Sa presence ng Lord,
may complete rest and supernatural peace. Ang mundo pong ito, i-offer niya sa atin yung mga escapes. Anong ginagawa mo sa atin ng mundo? O enjoy mo yung sarili mo? Malungkot ka ba? Manood ka ng Spider-Man. May pabayad ka ba? That's a problem. Pero kung senior citizen ka, libre ka eh. Baka ulit-ulitin mo ang pananood para mawala ang loko. Pag medyo nakaka-LL naman tayo, kung medyo napapagod ka na sa paulit-ulit na sitwasyon mo, pwede kang magbakasyon. Tama ba? O kaya naman, pwede mong tanggalin ang mga bagay na nakakapag-distract sa'yo. Pero, magkaroon ka man ng pagkakataon na mag-enjoy ng entertainment, manood ng isang K-pop concert, na mahigit 10,000 ang pinakamurang ticket, hindi nun pwede i-offer sa atin ang tunay na kapahingahan sa isang kaluluwa na pagod at hirap sa kanyang sitwasyon. Ang presensya mo ng Diyos na po-provide ng isang deep stillness that guards our mind and even in the middle of a crisis. Sabi mo ng Exodus 33 verses 12 to 4, Moses said to the Lord, "You have not let me know whom you will send with me." But the Lord replied, "My presence will go with you, and I will give you rest." Nag-aalala po si Moses, sino sasama sa akin? Paano na ako? Pero ano pong sabi ni Lord kay Moses? My presence will go with you, and I will give you rest. Sino po sa inyo magsasabi na kapag ako'y pagod na, nahihirapan na, pupunta lang ako sa presensya ng Diyos sa aking prayer time, sasamba lang ako sa Diyos, lahat ng kabigatan ko nawawala, at ang ipinapalit ng Diyos ay kapahingahan dahil nakasama natin ang presensya niya. Amen po ba? Amen. Can you give the Lord a mighty hand of praise? Pangatlo, bakit kailangan natin desire ang presence ng Lord? Kapag kasama kasi natin ang presence ng Lord, mayroong spiritual refreshing and restoration. Kapag ang buhay natin, nadidrain na tayo, nabiburnout na tayo, o kaya naman nararanasan natin ang spiritual dryness, ang presence ng Diyos ang aakto para magkaroon ng open fountain. Sabihin natin, open fountain. Open fountain. Yung open fountain na to, magre-revive sa mga dead areas ng buhay natin at i-restore niya ang ating kalakasan. Hallelujah! Alam niyo po ba may nangyari kay Elijah? Sa 1 Kings 19 verses 11 to 12, the Lord said, "Go and stand on the mountains in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by." And after the fire came a gentle whisper. Ano po ang story na to? Kasama ko pa ho ba kayo? Amen. Pagkatapos po na isang intense spiritual battle na hinarap ni Elijah sa Mount Carmel, si Elijah po ay napagod ng sobra-sobra. Minsan pag ang tao napapagod, parang may kasunod din huyang depression sometimes. Ganun ho ang naramdaman ni Elijah. At nakaramdaman mo siya ng spiritual dryness. Nung naramdaman niya po ito, alam niyo po ang ginawa niya? Siyempre ho, nabalitaan niya na gusto mo siya ipapatay. Di ba? Nino po? Ni Jezebel. Gusto mo siya ipapatay ni Jezebel. Kaya ang ginawa na ho, patapos ng mapagtagumpayan ang battle sa Mount Carmel, siya po ay nagtago sa wilderness. Pero alam niyo na sabi niya, gusto niya lang mamatay. Pero ano pong response ng Lord sa kanya doon sa sinabi niya?
Hindi ho siya pinagalitan ni Lord. Instead, God met him at Mount Horeb in a gentle whisper. At ang intimate encounter nila completely revived yung drained spirit ni Elijah. Yung gentle whisper ng Diyos kay Elijah ang siyang nag-restore ng lakas na meron siya para siya ay magpatuloy sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. He went from absolute burnout to total restoration through a direct encounter sa presence ng Lord. Amen. Amen. Kung nakakaramdam po tayo ng pagod, matulog tayo, magpahinga tayo, pero wag po ngayon sa oras ng service. Unfair naman po yun, kasi nandito ako nakatayo. Sabay-sabay na lang tayo mamaya. Pagkatapos ng service, di ba? Pwede tayo magpahinga. At pag nagpahinga po tayo, isama natin ang pagpapahinga sa presensya ho ng ating Panginoon. Mawawala ho ang burnout dahil magkakaroon tayo ng direct encounter with God's presence. Kahapon ho, napagod ako. Kasi yun, nakipag-libing kami doon sa isang kapatiran sa head ng uwi namin sa Dasma City. And ang lakas-lakas ho ng ulan. And marami yung mga concern. Alam niyo po, nung magsisimula na ako ulit mag-aaral, andun po ako sa office natin sa Dasma City Church. Alam niyo ginawa ko? Kumanta ako ng kumanta. Hindi ko kinanta yung hawak ng beat. Ang kinanta ko, nag-video ako sa cellphone ko. Pero ang inawit ko, yung goodness ng Panginoon. Ano pa ba mga inawit ko? Marami ako inawit kagabi. Kahapon ako lang mag-isa. Tingin nga ako ng tingin baka ako bigla akong katukin. Baka may bigla mga kapatiran kumatok. Pero hindi ko na ho sila pinansin. Noong nakakadalawa, 3 kanta na ho ako. Tuloy-tuloy. Alam mo po, maya-maya, nag-break through 320. Tinuloy-tuloy ko na ho sa panalangin. And praise the Lord, ang nangihinang katawan, nakasumpong ng kalakasan para magpatuloy sa assignment kay Lord. Hallelujah! Bakit kailangan natin ang presensya ng Diyos at dapat natin siyang i-desire sa anniversary natin sa August 30? Kasi ho, pag nasa presensya ng Diyos, merong absolute freedom and deliverance. Ang ganda ho ng tema nyo, no? Sinabi nyo ho, kailangan mag-surrender. At pag nag-surrender, kailangan mag-worship. Mangyayari ho ang absolute freedom at deliverance kung meron ho surrender na gagawin ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 3, verse 17, Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kung nasa ang presensya ng Panginoon, kung hindi po magiging matigas ang ating puso, alam niyo po, kikilos po ang Diyos. Amen po ba? Amen. Naalala niyo po ba, sa Mark 5 verse 15, meron po isang kaganapan. Basahin mo natin. Pwede ba natin basahin sabay-sabay? When they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons, sitting there, dressed in his right mind, and they were afraid. Konti yung konteksto sa Mark 5, verse 15. Meron pong isang lalaki na tumitira sa simenteryo. Pero ito po lalaki na to, siya ho ay bound by literal chains and siya ho ay possessed by a legion. Sabihin natin legion. Legion. Ng ano? Pag sinabing legion ho,
Sa Roman army ho, pag sinabing legion, ang sinasabi ho niyan ay mga miyembro ng army who is around 4,000 to 6,000 soldiers. Dami, no? Pero itong lalaking napoposes na ito, ang nagpapahirap po sa kanya ay legion ng mga demon spirits. Nung nakita niya po si Jesus, siya ho ay bounded. Ano po ang sabi niya? My name is Legion, for we are many. Sinabi niyo, marami siya. Marami ang nandun sa kanyang katawan. Pero alam niyo ho, the moment Jesus, sino si Jesus? Ang presence ni Jesus is the manifest presence of God. Jesus embodies the presence of God. And He Himself is God. Amen po ba? Amen. Kaya nang dumating po si Jesus in that area, pagbaba niya pa lang po sa bangka, the spiritual chains which is binding this demon-possessed man was shattered. Ang demon-possessed man did not attack him. Instead, yung mga demon spirits, the legion of demon spirits in him, recognized Jesus' supreme authority. Hallelujah! Hallelujah! Palapakan po natin ang Lord. At yung lalaki po ito, alam niyo ho, tumakbo siya. Tumakbo siya. Papalapit kay Jesus. At alam niyo po ang ginawa niya. In God's name, don't torture me! Alam niyo, nung pinag-aaralan ko to, sabi ko, ibang klase talagang demonyo, no? Ina-acknowledge na si Jesus ay Diyos. Pero, nagawa niya pang makiusap. At ang sabi niya, don't torture me. Huwag mo kaming i-torture. Shortly after, ang mga tao po sa town na yun, nagulat. Dahil ito pong lalaki na possessed by the legion of demon spirits, nakaupo na po ng mapayapa. Nakadamit na po siya ng maayos at nasa tama na po siyang isip. Kung sino man ang nakakita sa kanya ng mga panahon na yun, pwede mag-isip, para imposibleng makalaya ang tao ito. Pero hindi. Ang buhay niya ay isang patotoo. Kahit marami siyang emotional baggage, maraming bagay na nagpapahirap sa kanyang isip, at kahit may demonic oppression na nag-exist sa kanya, hindi ito pwedeng sumabay sa kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu na kasama at nasa persona ng ating Panginoong Jesus. Amen. Greater is He that is in us than he that is in this world. Amen. Amen. Palamahan na po natin ang ating Panginoon. Next question we would like to answer. Why should we long for His presence? Bakit yung mananahising ng mga workers na bumaba ang presensya ng Diyos? Bakit yung mananahising ng lahat ng miyembro ng church na to na bumaba ang presence ng Lord? Una, because we were created for it. Kinreate po tayo ng Diyos para ma-enjoy natin ang presence niya. Hindi po kalooban ng Diyos na malayo tayo sa Kanya. Kaya ito po ginagawa natin ngayon. Umuulan man, may bagyo man, may habagat man. Pero sa pag-akbang natin ngayon, papunta dito sa church, sinasabi natin, I was made for this. I was made to praise you. I
In every circumstance, I was made for you. Sino po ang nilikha ng Diyos para sambahin siya? Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Bakit kailangan natin i-long ang kanyang presence? Kasi, it changes our identity and our character. We become exactly like what you spend time with. Gusto ko po itong i-emphasize. Meron na akong kasabihan na, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Ulitin nga po natin. Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Sabihin mo sa akin kung sino yung lagi mong kausap. At sasabihin ko sa iyo kung ano ang karakter mo. Kasi yung karakter mo, katulad ng lagi mong pinapakinggan. Ang karakter mo magiging katulad ng taong lagi mong kasama. Ang mga pastor natin dito sa Dasmariñas, lahat mahilig sa kape. Kaya yung mga taong katulad ko na hindi mahilig sa kape, parang minsan naiingit ka rin sa kanila. Kasama ko si Pastor Romil, sa naiingit ka rin. Bakit? Sila ko kasi lagi namin kasama eh. Hindi ko sila masaya pag walang kape. Kaya si Pastor Romil, ang order dati, hot chocolate, ngayon nag-Amerikano na rin. Tama ko ba? Tinanong nga natin yung next slide. Think of a piece of iron na nilagay mo sa isang blazing furnace. Kapag ang iron na ito ay nanatili in the fire long enough, yung iron na yan, hindi na po magiging dark ang kulay niya. Magiging cold metal na siya. It will begin to glow red. It will reject heat and take on the very characteristics ng fire itself. Are you with me? Yeah. Why should we long for His presence, pangatlo? It provides divine protection and shelter. Bakit natin kailangan ng presensya ng Diyos? Kasi sa presensya ng Diyos, merong proteksyon. Merong masisilungan. Tama ba? Sabi ko ng Psalms 91 verse 1. Laksan natin, sabay-sabay. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. The world can be dangerous. The world can be an unpredictable place. Pero, pag pinili natin ang manatili sa presence ng Diyos, it means, eto po tayo, ano man ang kaguluhan, magtaas man ang magtaas, ang gasolina, tingnan niyo po ang mga sarili natin. Sa mayamang biyaya at habag ng Diyos, eto po tayo ngayon, nakakapagpatuloy pa rin. Amen. Hindi po pinagkukulang ng Diyos ang ating mga buhay. Amen. Can we give God a hand clap of praise? Bakit kailangan natin? Why should we long for His presence? Pang-apat po, it offers clarity and direction. When you are facing major life decision, ang mga opinion ng tao pwedeng mag-confuse sa atin, pwedeng magpagulo pa sa isip natin. Pero, in the quietness of God's presence, yung ingay nawawala. At ang Espiritu ng Diyos ang magpo-provide sa atin ng wisdom at magpapakita sa atin ng tamang daan na dapat nating hatakin o tahakin sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Ang kailangan ho nating
sagutin with all honesty today is this. What is the price you are willing to pay to experience the presence of God? Taas pong kamay ng miyembro ng worship team. Ang altars of noise. Pwede mo bang umupo ulit tayo lahat? Dahil tayo po naman ay nag-agree na kailangan natin may gawing kabayaran para maranasan natin ang presensya ng Diyos. Mabilis na lamang ko. Una, basahin mo natin number 1. Dismantling the altars of noise. Please listen carefully. Malapit na ako tayo matapos. To experience God's presence, you must be willing to sacrifice the noise of this world. Kasi ang Diyos mo, bihira mo siyang sumigaw. He usually whispers. Kapag ang buhay natin constantly loud, busy, cluttered, you will completely miss it. Kailangan natin alisin sa buhay natin yung ibang narinig natin. Kailangan ang focus natin ay ang Diyos lamang. Sa 1 Kings 19 verse 12, nakita natin ito kanina, na finally the fire came in a gentle whisper kay Elijah. Ang pagod na si Elijah, hinanap niya ang Diyos in a spectacular form. Pero hindi po ganun ang kaparaanan ng Diyos. God reveals Himself in a gentle whisper. Kailangan natin lumapit sa Kanya. Kailangan natin mag-anong sa Diyos. Lord, ano ang gagawin ko? Ano ang dapat kong gawin? Para ikaw lang ang maririnig ko at wala na iba. Pangalawa ho, what is the price you're willing to pay to experience the presence of God? We need to break the alabaster jar. Anong ibig sabihin nito? Ang alabaster jar is a representation of the cost of pride and repentance. Hindi ko po alam na ganun pala ang tema po ninyo. Pero yung pag-break natin ng alabaster jar, isa lang ang malinaw na mensahe nito. Kailangan natin isuko yung pride na meron tayo. At kailangan natin pagsisihan kung ano ang nagawa natin dahil sa pride. Alam niyo po ba? The highest barrier to experiencing God ay yung ating sariling righteous pride. Sabi ng Psalm 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Gusto mo ng Diyos ang mga babae at lalaki marunong magpakumbaba sa ating Panginoon. Amen. Kaya tamang-tama kung pala yung tema niyo. We need to surrender. Kasi pag nag-surrender tayo sa Diyos, doon lang tayo magkakaroon ng confidence to come into the presence of God in worship. And we will not worship God dahil may gusto tayo para sa Kanya o galing sa Kanya. We will worship God dahil siya ay karapat-dapat na sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen! Amen. Sa Luke chapter 7, verses 37 to 38, a woman who lived a sinful life learned that Jesus was eating at a Pharisee's house. She brought an alabaster jar of perfume. He stood behind him at his feet weeping, wet his feet with her tears, wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. Pakita natin yung susunod na slide. Tingnan niyo yung itsura ng isang mamahaling perfume. Nasa magandang lalagyan. Pero hindi mo ma-appreciate yung kahalagahan ng pabangong ito not unless
nabuksan mo siya. Hindi mo ma-appreciate yung uniqueness ng kanyang amoy kapag nilagay mo sa iyong sarili kung hindi mo siya bubuksan. At hindi mo siya i-spray sa iyong sarili. You need to unbroken that jar. Not necessarily basagin ang jar. Kung hindi, buksan ang alabaster jar ng perfume na ito. Mga kapatid, maaaring we spend so much energy trying to look perfect. Marami tayong panahon na gusto natin malakas tayo. O gusto natin laging kasama ang mga highly successful people. Pero alam niyo ba, please listen closely. God's presence is attracted in brokenness. Bumababa ang presence ng Diyos sa mga pusong basag para sa Panginoon. When we come to the altar and break our pride through honest repentance, confessing our hidden sins and our absolute weakness, will be a spiritual fragrance. And once it is released through repentance, will always clear the pathway for the Holy Spirit to move in power. Alam niyo po, alam ng Diyos, sa bawat pagpunta natin sa kanyang gawain, alam ng Diyos ang amoy ng ating paglilingkod. Alam ng Diyos ang tunay na laman ng ating mga puso. Every time we stand in here, every time we do our part in this ministry, and alam ng Diyos kung ang ating bang mga ginagawa na sinasabi natin para sa Kanya ay tunay na masamyong handog natin sa Kanya. Amen po ba? Amen. Pwede ba tayo mag-pray? Our absolute all. Para bumaba ang presensya ng Diyos, kailangan natin ibigay sa Kanya our absolute all. Walang ititira, walang itatago, lahat ibibigay sa Kanya. We are in a conclusion. If we want the presence of God to be upon us, ang nais po ng Diyos is our absolute all. Let us look deeply in our hearts today. Tanungin natin ang ating mga sarili. What is the noise you need to silence this week? Anong ingay sa paligid natin, sa buhay natin, na kailangan natin patahimikin na ating naririnig pa ulit-ulit? Tumingin po tayo lahat sa screen. And as we close in this message, kailangan, J.L. Dasmain, magdesisyon po tayo. Wala pa po dyan. Kailangan natin magdesisyon. Lahat ng ingay, galing kanino, galing sa anumang sitwasyon, kailangan manahimik para bumaba ang presensya ng Diyos on August 30. Amen. Kailangan mawala ang hidden sin. Kailangan i-surrender ang prideful attitude to break before Him.
Ako, ilalawak ko to. In the mighty name of Jesus. Kayo, will you be fighting for the presence of God?